Hello, what's up again? This is Jay Larot. So, ako si Jay at ito ang buhay ko sa Canada. So, share ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko dito. And kung ano yung itsura ng lugar para somehow yung mga gustong parang magkaroon kayo ng idea ba kung ano yung itsura, paano magpunta sa trabaho, ano itsura ba ng lugar dito sa area namin, and paano yung mga dinadaanan namin. Pero syempre kung kahit ako nasa Pinas ako, and siguro may apply ako and ongoing na siya, para mako-curious na ako sa ano bang itsura nung lugar na pupuntahan ko. And ayun na nga, ganyan lang siya, sobrang tahimik niya, walang pakilamanan. Pupunta ka lang sa trabaho, magtatrabaho ka ng 8 oras, uuwi ka, and then tapos na, tawag ka na sa Pinas. Pero sa totoo lang, recently medyo nararamdaman ko parang mas gusto ko na lang sa Pinas. Well, dahil syempre may baby ako and yung asawa ko hindi sanay na hindi kami nagpapangita dahil for 12 years. So, ito yung first time na magkalayo kami. And then, ayun nga, nagka-baby kami, nagpakasal kami. And umalis ako, 1 month old pa lang yung baby ko. And ayun nga, parang minsan mas feel ko na parang gusto ko na umuwi ng Pinas. Pero syempre, dahil ayun nga, may mga responsibilities tayo and nagkakaroon ng obligation and contract. Law ba yun? Obligation and contract na muntikan na akong hindi makapasa. Ayun na nga, dahil syempre, sino ba naman hindi kailangan ng pera? So lahat naman tayo, kaya nga madami nag-abroad dahil kaya tayo nag-abroad kasi nga iba yung bigayan. So this time dito ako dumaan sa kabilang side, kasi dito medyo may poste ng bahagya. Pero after naman nito, wala na ring poste dun, tabing kalsada na ako dadaan. And hindi na masyado malamig, kaya naka-hoodie na lang ako. And then, hindi na rin ako nag-bobonet kasi hindi na masyado malamig eh. Kumbaga, carry na, parang ano na lang siya, parang Christmas sa Pinas yung lamig, parang ganun. Ano na siya, manageable na siya. And syempre, nagdadala ako ng flashlight. Hindi yan para sa mga kalaban. Joke lang. Hindi yan para sa kung ano man. Baka kasi may makita akong nahulog na briefcase, tapos may laman na 2 million. Yun na lang talagang iniisip ko minsan eh, para makauwi na ako eh. Yung mga napapanood na alam mo yun, may action movie tapos inihagis yung briefcase ako makakuha. Ganun. Yun na lang talaga iniisip ko, kasi gusto ko talaga minsan umuwi. Gusto ko na lang umuwi sa bahay, magpahinga, makita ko yung anak ko, kasi hindi pa niya ako kilala. Ayun. Pero ayun na nga, hindi ko naman sinasabing walang chance yung renewal namin. Pero kung makikita nyo sa mga social media posts, siguro sa sa mismong post ng IRCC website or saan man, talaga may mga nauwi ng mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, mga temporary foreign workers from other countries. Ang ganda ng entrance namin, no? Parang lang siya, garden. So ayun na, nasa trabaho na ako. Ayun nga, may mga nauwi dahil ayun nga, may mga changes si Government of Canada regarding sa labor market nila, foreign worker,
Kaya ayun, medyo kaba-kaba. Bye.